Jesus Christ taught blessings and warnings. So, mga binasa po natin kanina, 7 verses lang siya. Ito'y binubuo ng mga pagbibigay ng Panginoong Hesus na pinagpala. At syempre, kasama din nun yung mga warnings. So, ito pong beatitudes o itong blessings na ibinibigay ng Panginoong Hesus, hindi po ito kondisyon o requirement para makamtan ang pagpapala ng Diyos. Hindi naman dapat mahirap ka, hindi dapat gutom ka, hindi dapat tumatangis ka, hindi po. Pero, sa pag-aaralan po natin, makikita po natin, may mga nananalig, umaasa sa Diyos na pagdaraanan ang mga bagay na ito. Okay? Ito po ay blessings na ibinigay ng Diyos at ipinahahayag ng Diyos sa mga tao na umaasa sa Kanya. Ika nga para sa mga tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos lang. Kahit ito yung mga nangyari sa kanila, ay may pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Ito yung mga maaring pagdaanan ng lahat ng disipulo or mga tagusunod ng ating Panginoong Hesus. Pero napakaganda po nito dahil ito po yung pag-asa. Ito'y napakagandang marinig ng mga apostol sa mga panahon na yon dahil maraming darating na hirap sa buhay nila bilang alagad ng Panginoong Hesus. At syempre nga, sa bandang huli, o sa second half ng mga talata, ito yung mga warnings. Oo, ganyan ang kalagayan nyo ngayon sa mundo na ito, pero pang dito lang yan. Okay? Verse 20 hanggang 21, yan. Tumingin si Jesus kanino daw? Sa mga alagad. So malinaw po, no? Pag sinabi po kasi sa Bible, mga alagad, hindi lang po ito yung 12 apostles, no? Kasama rin po dito yung mga nanalig sa Diyos, mga nanalig sa Panginoong Hesus noong mga panahon na yon, na kausap niya yung mga sobrang daming taong sumusunod sa Kanya. Bagamat alam ng Panginoong Hesus na hindi lahat ng taong sumusunod sa Kanya ay totoong tagasunod niya. Okay? Pero dito, specifically, sinabi dito na tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha o pinagpala kayong mga may hirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo ay bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. So, sa Old Testament pa po kasi, sa panahon pa bago po dumating ang Panginoong Hesus, napakarami ng bahagi ng kasulatan na nagpapakita ng special attention or favor ng Lord sa mga mahihirap. Okay? At gayon din, no, sabi dito, mahirap, pinagpala kayo dahil, ano daw, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sa mga pagbibigay ng Panginoong Hesus sa mga talata na ito, ng anong kalagayan nila na sa pamantayan ng mundo ay hindi maganda, hindi mabuti, at napakahirap, pero may malilinaw na pangako. Una, sa mahirap, ano meron? Sa inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi na baling mahirap ka sa mundo na ito, hindi na baling salat ka sa mga bagay sa mundo na ito, pero meron kang Kristo. Nasa iyo ang, sabi, sa inyo ang kaharian ng langit. Okay? Ngayon, kanina, binibigyan din ko po yung salitang ngayon. Okay? Ibig sabihin, nakikita dito, sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga nakikinig sa Kanya, o lalo sa Kanya mga tagasunod, hindi ito permanente. Pang ngayon lang yan. Then later on, later on, mababago ang sitwasyon. Sabi sa Revelation chapter 7, verse 16 and 17, hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Ito'y malinaw na pangako ng Diyos.
Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y gagabayan niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. May promise po ang Lord sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong kalagayan. Pero ulitin ko po ito, it does not necessarily mean na gutom ka, mahirap ka, umiiyak ka, ay andyan sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Hindi. Kung mahirap ka, bakit ka naging mahirap? Kasi pinili mo na i-prioritize ang Diyos kesa sa pagkakataon mong yumaman. Nagdesisyon ka na hindi mo i-grab yung pagkakataon kasi mas pinili mo na unahin ng Lord. Hindi naman po lingid sa atin yan, nangyayari po talaga sa mga, lalo na po sa mga naglilingkod sa Panginoon yan. Marami po akong kilala na naglilingkod sa Panginoon. Hindi baling mahirap, pero andun yung kagalakan. Diba? It is better to be poor in the sight of man than to be poor in the sight of God. Alam niyo po yung binigay na talinghaga ng Panginoon, kung hindi ako nagkakamali sa Lucas, yung mayaman na nag-impok ng sandamukal na mga ani, nagpag-iba pa siya ng kanyang kamalig, nagpagawa ng mas malaki, para sabi niya, relax na lang ako, kakain na lang ako, magsasaya na lang ako. Kasi sa dami ng meron ako, sagana na ako. Ano sabi ng Panginoon? Hangal, ngayon ding gabi, ay babawian ka ng buhay. O, meron siya, marami siyang kayamanan sa mundo na ito. Pero wala siya ng kayamanan sa paningin ng Diyos sa kanya. Sa harap ng Diyos, siya ay mahirap. Mahirap ka, hindi dahil sa tamad ka, kundi ang pag-asa mo lamang ay nasa Diyos. Ang mga priorities mo sa buhay ay ang Diyos. Sa mundo natin, alam niyo, sobrang daming opportunity. Sabi nga nila, pag kumatok ang pagkakataon, grab mo na kagad. Totoo po yun. Pero, sa mga umaasa sa Diyos, hindi na baling hindi mo kunin yung opportunity. Basta, mabigyan mong halaga ang Diyos ng higit sa lahat. Yung pagkagutom saan? Pagkagutom sa Diyos, pagkagutom sa Kanyang salita, pagkagutom sa Kanyang presensya sa buhay mo. Ang Diyos lang din ang makatutugon niyan. God will supply all your needs with His abundant presence sa buhay natin. Siya po yung makatutugon sa maniwala kayo sa hindi. Hindi ko mahirap ka dahil ang pag-asa mo ay Diyos. Kakapusin ka na, sasala ka na. Hindi. Yung katapatan po ng Diyos, hindi natin talaga matatawaran. Naranasan niyo na ba yun? Napakaraming pagkakataon po na pinatunayan ng Panginoon. Na siya yung makakapag-fill ng void, makakapagtugon sa kailangan o sa pagkukulang na meron ka sa buhay mo. Hindi mo man makamtan ang mga bagay sa mundo na ito, pero meron kang Kristo, ito ay sapat na. So, Psalm 107 verse 9, sinulat ni David, na He will fill the hungry souls. Siya lamang po makapupuno. Sa chapter 2 ng Isaiah, sa chapter 61 verse 2 ng Isaiah, sinugo niya ako upang ipahayag na darating ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. So yung mga umiiyak, mga tumatangis ngayon, hindi po permanente yan. Pang ngayon lang po yan. Dahil ang pangako ng Panginoon, He will wipe away the tears from your eyes. Kapag tayo po ay nandun na sa kanyang presensya. Sa verse 22, sabi,
Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, ay kinapopuotan kayo. Pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao. Pinararatangan na kayo ay masama. Napakagandang bagay na maranasan po na ikay hamakin, alipustahin, yurakan ng iyong pagkatao, siraan ka, dahil ikay nananalig sa Diyos. Maranasan mo yung mga bagay na yan, alang-alang sa Diyos. Pag may gumawa sa iyo ng mga bagay na yan, gaganti ka ba? Pwedeng hindi na. Kasi dinadanas mo yan, alang-alang sa Diyos. Dahil sa iyong kalagayan na ikaw ay tagasunod ni Kristo. As sinabi ni John sa chapter 15, kung kayo'y tagasanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo tagasanlibutan. Sila'y napopuot sa inyo dahil pinili ko kayo. So, all throughout the Bible, may mga comforting words po ang Diyos para sa kalagayan ng mga umaasa sa Kanya. So John 16, ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Kung maalala po natin si Pablo, nung hindi pa po dumarating yung Acts chapter 9, hindi pa po niya na-encounter ang Panginoong Yesus on the road to Damascus. Anong layunin niya? Arestuhin, ipakulong, ipapatay ang mga Kristiyano. Dahil ang akala niya, sinusunod niya, dahil akala niya nagsiserve siya sa Diyos sa pamamagitan nun. Ito yung napakapalad ninyo. Pinagpala kayo kung daranasin niyo yung mga bagay na yan. Kaya po yung mga Kristiyano na nakaranas po doon na pinugutan ng ulo, ipinakain sa leon, ginawang sulo, ginawang street lights, alang-alang sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Anong sabi ng Panginoon? Pinagpala kayo. So 1 Peter chapter 4 verse 4, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo ay sinisiraan. O, sino ba sa atin dito ang hindi nakaranas na ikaw ay kilala ka ng mga taong, sabihin na natin mula pagkabata mo, kilala ka na, ng mga tropa mo na noon ay alam ang buhay mo? At ngayon, nagbago ka sa Panginoon? Binago ng Panginoon ang buhay mo? Hindi ka ba nakaranas ng pangahamak? Alam niyo po, ang pangalan pa lamang po ng Panginoong Hesus ay kinamumuhian na ng buong daigdig. Nakita ko po yun, hindi ko alam kung totoo, nakita ko sa YouTube yata. May promo ang Coke. Pwede mong i-personalize yung Coke. Parang Coke Inc. yata yun. Bago mo makuha, matatatakan ng pangalan. So, itatype mo yung pangalan. So, i-type yung pangalan mo, okay lang. Pero pag ilalagay na yung pangalan Jesus, biglang mag-e-error. That is not allowed. Pero sinubukan niya, Satan, okay, go. Buddha, okay lang, go. Pero inulit niya yung Jesus, nag-e-error. Yung mga atleta, alam nyo na, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil si Kristo ang kanilang Panginoon tagapagligtas. Habang sila yung nagpapasalamat, anong biglang nangyari? Kinakat sila sa broadcast. Hindi po gusto ng sanlibutan ang Panginoong Hesus. Lalo na po sa mga panahon na ito. Ayaw na ayaw. Lalo na ng mga nasa mataas na bahagi ng lipunan. Ayaw na ayaw po nilang Panginoong Hesus. Papansinin po ninyo sa lahat po ng mga sabihin na natin lahat ng relihiyon na inaatake sa buong mundo. Bukod tangi po ang Kristyanismo o ang pangalan ng Panginoong Hesus na pinagkakaisahan nila na yurakan at lapastanganin. Bakit? Dahil ang Kristyanismo lamang, ang Panginoong Hesus lamang ang totoo. At silang lahat, ano sila? Mga peking paniniwala na itinatag ni Satanas. Okay? Everything outside Christianity is a tool of Satan. Sa maniwala kahit sa hindi, ang relihiyon ang itinatag ni Satanas na pinaka-effective tool
upang ang tao ay ilayo sa Diyos. Yan po ang masaklap na katotohanan. No? Verse 23, rejoice, no? Magalak kayo, at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyayari sa inyo. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Malinaw po ano? Sa mga dumadaan ng paghahama, pangalipusta, panglalait, anong reward? Malaki ang inyong gantimpala sa langit. Dahil gayon din ang kanilang ginawa. Ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ito po yung mga propeta tinutukoy, yung mga legitimate po na propeta ng Diyos. Hindi yung mga propetahan lang. Okay? Rejoice! Magalak kayo! Sabi sa 2 Chronicles chapter 36 verse 16, ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito. Pinagtatawanan ang mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ng galit ni Yahweh sa kanyang bayan at di na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Acts 5, nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Yung mga unang church po, yung mga unang alagad, binabawalan po sila ng religious leaders. Huwag niyong ipapahayag ang pangalan ni Jesus. Pinipigilan namin kayo. Nakaranas sila ng pagka-aresto, pagkakakulong. Salamat sa Panginoon. Ay, ang saya nila. Sabi dun sa mga talata, naranasan nila yung kagalakan. Dahil sa kabila ng dinanas nila na pinakulong sila, pinaresto sila. Ginawa nila yung mga bagay na yun dahil sa pagsunod sa Diyos. Sabi nga, di ba ni Peter, we would rather obey God than obey man. Susundin namin ng Diyos kaysa sa tao. Sa chapter 7, sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay. Ito po yung litanya ni Esteban, bago po siya batuhin hanggang mamatay. Bagamat nagpadala ang Diyos ng mga propeta, anong ginawa ng mga tao? Hindi tinanggap. Yung iba tinorture, yung iba pinatay. Kasi ang mga pinapahayag ng mga propeta, masakit sa tenga, ng mga makasalanan, ng mga tao na ayaw sa Diyos, masakit sa tenga yan. Kaya anong ginawa? Anong response nila? Pinapatay nila ang mga legit o yung mga totoong propeta ng Diyos. Sabi ni James, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pinapahintulot po ng Diyos sa lahat ng mga umaasa sa Kanya ang mga pagsubok. Pinapahintulot niya na dumanas ng mga mahihirap, ng mga masasakit na bagay, ang mga tagasunod niya. Pero ang sabi ni Santiago, magalak kayo. Ituring ninyo itong blessing kapag dumanas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Okay? So sa aspeto ng magalak kayo, dahil yan yung mga pinagdaraanan ninyo, malaki ang inyong gantimpala sa langit. Okay? Sa verse 24, ito naman, yung mga warning. Actually, halos opposite siya. Yung mga nauna, yung mahirap, sa inyo ang kaharian. Yung mga gutom, kayo'y bubusugin. Yung mga umiiyak, kayo'y tatawa. Ngayon naman baliktad. Kausap o binibigay naman itong warning sa mga mayaman, sa mga busog, sa mga tumatawa. At anong magiging promise? Ano naman ang promise? Kabaliktaran din nung promise sa unang grupo ng mga pinagpala. Sa verse 24, sa mga mayaman, ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman, sapagkat natamasan na ninyo ang kaginhawaan. Sabi ni James, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman.
tumangis kayo't humagulgol dahil sa mga kabighatiang darating sa inyo. Sa Luke chapter 16 po, ito po yung istorya na ibinigay ng Panginoong Hesus tungkol kay Lazaro at doon sa mayaman. Nagkatanawan yung mayaman at si Lazaro, di ba? Amang Abraham, pakiutusan nga po si Lazaro na pumunta sa bahay namin. Pakiutusan nga po si Lazaro na sausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at mapatakan man lang ang aking dila. Pero sa request niya, hindi pumayag si Abraham. Ang sabi niya, unang-una, yung mga nandiyan, dyan na. Yung mga nandito, dito na. At saka ikaw naman, sabi niya, dinanas mo na ang lahat ng kasaganaan sa mundo. Ngayon naman, sa inyong kalagayan, si Lazaro naman ang inaaliw dito. Okay? Kaya sabi ko kanina, kabaliktaran. No? Alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Okay? Ulitin ko po. By the way, bibigyang linaw ko lang galit ba ang Diyos sa mayaman? Ang sagot, hindi po siya galit sa mayaman. Dahil yung mga taong binebless ng Lord ng kayamanan, ginagamit din niya bilang daluyan ng pagpapala. Sino tinutukoy ditong mayaman? Ito pong tinutukoy ng mga mayayaman na winawarningan po dito. Ito po yung mga mayayaman na ang kanilang seguridad ay nasaan? Nasa kanilang kayamanan. Na ang kanilang kayamanan ay higit na pinahahalagahan nila kaysa sa kapakanan ng tao, higit na pinahahalagahan nila kaysa sa pagmamahal nila sa Diyos. Yan yung mga mayayaman na winawarningan ng ating Panginoong Hesus. No? Ano tawag doon? Idolatry. It is considered a sin of idolatry. Anything na pahalagahan mo ng higit kaysa sa Panginoon, it is called idolatry. Okay? Kaya sa sitwasyon na ito, winawarningan ng Panginoong Hesus, kayo mayayaman, sabi, di ba? Na tamasa na ninyo ang kaginhawahan. Dahil yung kaginhawahan na yan, pang dito lang yan. Pero sa kabilang buhay, kahabag-habag. Sabi dito, kahabag-habag kayong mga mayayaman. Okay? 25 and 26. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinuri o pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din naman ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Kanina, yung mga totoo o legitimate na propeta ng Diyos ang hinama, pinatay. Pero dito, itong mga propeta na propetahan, sila'y pinupuri. Okay? Sabi sa Isaiah chapter 65 verse 13, kaya ganito ang sabi ng Panginoon, ang mga lingkod ko'y magsisikain, samantalang kayo'y aking gugutumin. Ang mga lingkod ko ay aking paiinumin, ngunit kayo'y aking uuhawin. Ang mga lingkod ko'y pawang kagalakan ng tatamasahin, samantalang kayo'y aking hiyain. Malinaw po yung promise. Yung mga dumanas ng hirap, alang-alang sa Panginoon, malinaw ang gagawin ng Panginoon para sa kanila. Hindi po lihim. Nakatala po, nakahayag po sa banal na kasulatan. Itong mga propeta na ito, alam niyo, example po ng mga propeta na yan, sino po? Yung mga propeta nila Jezebel, yung mga pinatay ni Elias. Kasi po, itong mga propeta na to, hindi lamang po sila na propeta ni Jezebel. Marami pong propeta na namuhay ng mga panahon na yun na ginusto ng mga tao, na tinanggap ng mga tao, pero hindi po sila sinugo ng Diyos. Hindi po sila pinahayagan ng Diyos ng kanyang salita para ipahayag nito mga propeta sa tao. No. Ito po mga propetahan na ito, ang kanilang pong ipinapahayag ay yung mga gustong marinig ng mga makasalanan. Yan.
Kaya sabi, kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat. Sapagkat gayon ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Alam niyo po, sa panahon natin, yung mga propeta, kung sino yung mga propeta sa panahon natin, yung mga tagapagturo. Yung mga tagapagturo na ang sinasabi lamang sa harap ng pulpito ay yung mga bagay na gustong naririnig ng mga tagapakinig. Yung kayo'y yayaman, nung kayo'y uunlad, nung kayo'y magiging malusog, kayo'y hindi makakasakit, kayo'y hindi iiyak. Yan po yung gustong-gustong naririnig ng tao eh. Ayaw ng tao na naririnig yung kasalanan, kamatayan, impyerno. Ayaw nila yan. Tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos ay napakatalas. Higit pa sa double-edged sword na naghihiwalay ng espiritu at kaluluwa. Kaya po yung mga tao, minsan, kapag may nagsasalita sa harap, at sasabihin, bakit parang pinatatamaan yata ako? Parang alam yata nito yung buhay ko. Alam yata nito yung lihim ko. No, hindi po ganun yun. Dahil ang salita po talaga ng Diyos ay talagang nakakasakit. Okay? Pero kapag ang makatayo sa harap ay yung pinapahayag sa inyo ay talagang sarap na sarap yung tenga ninyo, kabahan na kayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, kahabag-habag kayo. Pero kung sila'y nagagalit sa inyo, parang gano'n, no? Kung sila'y nagagalit sa inyo dahil ang pinahayag ninyo ay katotohanan, ay mapalad kayo. Kasi yun yung dinanas ng mga totoong propeta ng Diyos. Pinahirapan sila, binugbog, hanggang pinatay. Kasi yung kanilang mga kapahayagan, totoong galing sa Diyos at alam ng Diyos ang kasamaan ng tao. At hindi sila natutuwa sa mga pinahayag ng mga propeta. Ganun po yung mga nangyari. No? Ngayon, pag makikita mo po yung mga church na sobrang uunlad, ang uunlad nila sa material. Para dito lang naman yan eh. Kasi ang pinahayag nila, yung mga masarap sa tenga ng mga nakikinig. Hindi na pahahayagan yung mga nakikinig ng mga salita na nakakasakit, na pwede sanang mausig yung kanilang konsensya sa mga bagay na masasamang ginagawa, sinasabi at inaasal nila. Pero kapag yung tagapahayag ay ang sinasabi lang ay nakakakiliti sa tenga ng mga nakikinig, siyempre papalakpakan yan. Gugustuhin yan ng mga nakikinig kasi ang gaganda ng sinabi niya. Nakakagana, hindi nakakatakot. Papalakpakan yan. Pero sabi, kahabag-habag kayo. Kung tinatanggap ka, minamahal ka ng lahat. Kasi ganyan din ang nangyari. Ganyan din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Okay? So dito po sa mga talata po na ito, makikita po natin. Una, sabi ko kanina, talagang ganun ang malasakit ng Diyos sa mga mahihirap. No? Kaya nga may special mention sa, limutan ko na kung saan eh. Special mention po ang Diyos saan? Sa mga orphan, sa mga ulila, at saka sa mga byuda, sa mga balo. Kasi wala silang ibang aasahan. Yung mga balo, wala naman silang asawa pa. Natutugon sa pangangailangan nila, natutulong sa kanila. Eh, ganun din ang batang ulila. Wala siyang magulang, natutulong sa kanya. So, ang salita po ng Diyos, talagang hindi naman po lingid. Ipinapaalam talaga ng Diyos na andun ang kanyang favor sa mga mahihirap. Dahil itong mga mahihirap na nananalig, na nagtitiwala sa Diyos, ang tanging pag-asa nila ay ang Diyos lamang. Okay? May naririnig ko isang preacher, sabi niya, tayong mga mahihirap, huwag na tayong malungkot, huwag na tayong mainggit dun sa mga umuunlad, sa mga mayayaman. Meron tayong Kristo. Sila wala.
So yung napakagandang kalagayan nila, pang dito lang. Eh may ending yan eh. Ano? 60, 70, 80, 90, 100 years? Di ba? Yung pagiging maunlad nila, pagiging mayaman o tagumpay nila, pero wala silang Kristo. May ending yan. Pero tayo, bagamat hindi tayo maunlad dito, hindi tayo matagumpay dito, hindi tayo masagana dito sa pamantayan ng tao, pero meron tayong tunay na personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Yung ating kalagayan na yon, walang ending. It is for eternity. Hanggang mamatay tayo, hanggang dalhin tayo ng Panginoon sa kabilang buhay, taglay natin yan. Yung napakagandang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya, wag na kayong mainggit. Hayaan nyo na. Lagi ko sinasabi, ewan ko lahat, maalala ng mga bata, sinasabi ko sa kanila, baka talaga ako pinahintulot ng Lord na maging mahirap. Kasi baka pag ginawa ko ng Lord na mayaman, masyado ko nang mahalin ang mundo na ito. Hindi na ako ma-excited doon sa lugar, sa kalangitan, sa presensya ng Diyos na iginayak niya para sa akin. Salamat, Lord. Kasi gustong-gusto ko nang umuwi. Hindi ko gusto yung mga nangyayari sa mundo na ito. Mas maganda po na yung pag-asa natin ay sa Panginoon lang. Nang si Apostol Pablo, hindi pa po siya Apostol Pablo, no? Yung siya na-encounter ng Panginoong Yesus on the road to Damascus sa Acts chapter 9. Sabi ng Panginoon sa kanya, nung nagkaroon ng maliwanag na tumba nga sila. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus. Bakit ganun ang salita ng Panginoong Jesus? Bakit siya ang inuusig ni Pablo? Eh, wala na si Jesus Christ nun eh. Tapos na yung napako siya sa krus, inilibing siya, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. After 40 days, umakyat siya sa langit. Tapos na nun eh. Pero bakit sinabi ng Panginoong Jesus kay Saulo, bakit mo ako inuusig? Dahil ang inuusig po ni Pablo ay yung mga tao na nananalig sa Panginoong Jesus. It is personal for Jesus Christ kung anong ginagawa ng mga tao sa atin. Hinahamak nila tayo, inaalipusta nila tayo, nilalapastangan nila tayo. Pero ang totoong nilalapastangan nila ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung gumagawa sa atin ng masasama, sasabihin ng Panginoon sa kanila, bakit mo ako inuusig? Ngayon, sa kabila ng mga napag-usapan natin ngayon, siyempre, alam ko naman sa inyo, lahat naman din tayo, nakaranas ng maging mahirap, magkaroon ng kagutuman sa presensya ng Diyos sa buhay natin, kagutuman sa pangunguna ng Diyos sa buhay natin, nakanasan na nating umiyak, tumangis, lalo na kapag nasa ministry ka. Pumasok na ba sa isip at puso mo na bumitaw sa iyong paglilingkod o sa iyong pagnanais na maglingkod sa Panginoon? Kasi may hardships eh. Pero ngayon na nalaman mo na you are blessed because of what you are going through for the sake of the Lord Jesus Christ. Mapaalalahanan ka na kaya mo dinanas yan kasi pinili mo si Kristo. Na kahit ang hirap ng mga nangyayari, kahit ang sakit ng mga nangyayari, kahit ang lungkot ng mga nangyayari, wag nating ialis sa ating puso at isipan na ang Panginoong Hesus ay nananatili sa kanyang trono bilang makapangyarihang Diyos. Jesus Christ is still in complete control. Hindi po siya humina. Hindi po siya nawalan ng control sa mga bagay kaya nagkakaganito ang buhay mo. Eh, siya lang naman ang inaasahan mo. Hindi. No? He remains powerful. He remains in control. Pero, okay,
Ito mga pinag-usapan natin na mga pangako ng Diyos ay para lamang sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yung mga nananalig sa Kanya na mahirap, na nagugutom, na umiiyak, na mga hinahamak ng iba dahil sila'y nanalig kay Kristo. Ito po ay para lamang sa mga totoong sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon, kung ikaw, wala ka pang personal na relasyon sa Panginoong Hesus, alam mo sa sarili mo or alanganin ka pa sa sarili mo na talagang si Kristo na ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Na nananalig ka na sinasabi ng kasulatan na si Kristo ay namatay sa krus, nagbayad ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng lahat. Namatay siya ron, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Kung naniniwala ka sa mga katotohanan na ito, kung tinatanggap mo ito, mga katotohanan na ito, na si Yesu Kristo ang anak ng Diyos na buhay, nananalig ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, pwede mong panghawakan lahat ng pangako na pinag-usapan natin dito. Dahil hindi po ipinangako ng Diyos na ang buhay ay magiging madali oras na ikaw ay naging tagasunod niya. Ang kaibahan, kapag meron ka ng relasyon sa Panginoon, umiyak ka man, magutom ka man, maging mahirap ka man, karamay mo siya. At ang kanyang pangako, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan.